Mga kaigsunan, mga kaigalaan, kumusta? Kini nga huni, mao iti mailhan nga ang inyong ang atong programa, ang kaibulungan nga plano sa Dios, mosulod na usab sa tagsa-tagsa ninyo kapanimalay sulod sa usa ka oras. Kini nga programa gisponsoran sa Mindanao Grace Doctrinal Mission ubos sa pagdumala ni Pastor Bob Rio. Suportahan usab sa mga lokal nga mga kasimbahanan sa Davao Region, Grace Christian Church Alcantara Comunal Tibungco, Davao City, Grace Christian Church Chadim Subdivision, Panabo, Davao del Norte, Grace Christian Church Tugwak, Libwak, Babak Island Garden City of Samar. O ang Grace Christian Church Ola Los Amigos, Davao City. Ginabi-abi usab kini sa People's Radio and Broadcasting Services, DXXM 97.7 FM Radio, ubos sa pagdumala ni Pastor Mike Nyes, uban sa iyang mga mabiabihon nga mga personnel, di Joel, di Jiga o di Jigab. Kinang inyong alagad sa kanginan, Pastor Wel Gallo, Pastor Federico Andoy. Makig-uban usab kaninyo sulod lamang sa usa ka oras. Bueno, Pastor Fed, magtimbayaon na ta. Kaya akong timbayaon ang tanan nga mga nagasunod nining atong programa, ang kahibulungan nga plano sa Dios. Among nakita nga ubay-ubay na po ang subaybay nining atong pagtulunan, Pastor Rowel. Yes. O una akong timbayaon ang tanang mga kaanakan sa Ginoo sa Grace Christian Church Alcantara Comunal Tibungco, Davao City. O bisaman sa Ula Los Amigos, ubos sa pagdumala ni Pastor Jongjong Amora, o sa tanan nga mga kaigsuonan din ha, o ilabi na sa Tugwak, Libwak, Island Garden City of Samal, no? Yes, maayong hapon. Nagapadayon po sila sa pagsunod ka nato, Pastor Well, sila ni mga Umaga family, Lutang family, Bicoy family, o yes. Doon na pa'y mga kaigsuonan nato nga padayon usab nga nagasunod ni ana, no? Murag wadto ka ugma, Pastor, no? O pasuruyon ta nila nga to. Ako laging i-check unyang pag-uli na to, Pastor Well, kung makasunod yes. Ko dito. O gang ako po, makasunod ba kung basig di po kung makauli. So, no? munang i-check na unya. Niya, no? oh. So, mga kaigsunan, unya pa ko mag-check, no? Pahibalura ko sa inyo kung confirm na nga makalusot ko diya sa... Yes. Kaya basig mapiyo ay ka, Pastor Fed. Oo. O basin po, o makulong ko din sa inyo, ha? Pero by God's grace, I believe nga magtugot ng Ginoo siguro yes. na ini. Nga makalusot ko diya sa inyo, amen. no? So mayong hapon sa tanan o bisan man sa mga kaigsuonan nato sa Chadim sa Panabo, no. Ikaw magtimbaya bukan niya na Pastor Rowel. Ug ako na lang idiretso kini ngadto sa atong mga nagasunod sa atong programa, especially sa Amerika, no. Kay kini atong programa Cebuano kini Pastor Rowel. Pero bisan man tinuod Cebuano kini Pastor Rowel, daghang mga Cebuano speakers nga naa sa Amerika. Busa ginatimbaya na namo kamong tanan din ha, labi na sa mga Gallios family nga diin kinigid sila ang pinaka-aktibo kayo nga nagasunod sa tong programa, Pastor Well. Mayong hapon nasa mayong tag. Mayong kadlawon day dito no? Sa Nevada, no? Mga Gallios family o bisan man sa kay Pastor Nonoy Arsinas nga alas yes. 2 kadlawon pa pud sa ilaha din ha, no? Yes, Pastor Noy, mayong pagpaminaw. Pastor Nonoy o kay Gina o sa imong pamilya. O ingon man usab kay Rudy o kay Maymay. Ti Maymay. O nagasunod yes. po sila ninyo itong programa. O ingon man kay Sir Anyober sa Canada, no? Yes. O sa tanan nga mga kaigsuonan nato sa Thailand, nakita nagasunod usab dito si Grace Tagailo and family. O bisan man sa Japan, kay Ira, kay Ian, o kay Jerwel, no? Nga di nagapadayon po sila sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Weng, mayong pagpaminaw, Weng. Usab sa kini Pastor Well, bisan huibis nagapaminaw po ni siya si Chelo Tambi kanato, no? Sa atong online Bible study sa Singapore, no? So salamat kaninyong tanan, kamo naghatag ka namo kadasig nga din magapadayon kami sa pagtuon o pagtudlo alang kaninyo. Lakip na usab ang mga kaigsuonan nato, Pastor Rowel, diri sa Pilipinas. O yes. Ilabi na sa atong senior pastor, Pastor Bob Rio. Yes, Pastor Bob. Maying hapon. Maying hapon. Kung bati kita ni Pastor Bob, kay ang atong panahon nagkaduol na, no? O salamat nga
nakahatag gid kamo og dako nga kadasig kanamo diri sa Davao Region nga nagapadayon og madasigon nga nagatuon og nagatudlo sa pulong sa Dios. Yes. Ingon usab ka Pastor Henry, Sir Hen, mayong pagpaminaw. Pastor Henry Cagayan, maayong hapon. Og sa uban pa nato Kumbati po siya sa radyo, Pastor. kumbati po diha Pastor Henry no sa Cagayan. So kinahanglan gyud nga ato gining awayon ang kalibutan tungod kay ang kalibutan kanunay nga nagabitik sa mga kanakan sa Dios sa paglitag sa mga kalibutanong mga butang. Yes. O kita gyud ang kinahanglan nga magpagamit niini. Usab sa mga kahigalaan nato Pastor Will sa Davao Region wala kita nakaila Yes. kanila Pastor Will no. O kinsa ni silang nagapaminaw timbayaon na mo kamong tanan og mayong hapon kaninyong tanan. Mayong Magapanginaot hapon. kami nga naa kamo sa maayong panglawas ug labaw sa tanan ang atong espirituhanong pagkinabuhi kanunay nga naka-inline diha sa kabubuton sa Dios. Okay. Ikaw Pastor Will, mo na po kay timbaya. Okay, salamat Pastor Fred. Ako po dahil patimbaya, nagapaminaw karon ang atong mga kaigsunan diri sa Panabo City. Gagampang family. Nagapaminaw doon sila karon Fred. Pastor Fred. Mayong hapon. Sila Robilin, Dudong, Clay, og si Chinchin, no? Yes, mayong hapon kaninyong tanan. Okay? May hapon niyo ang tanan, no? O ang mga Lubiano family, nagapaminaw po karon. No? O si Sir Bingbing o si Renz, nagapaminaw po si Maling, si Gina. May hapon kaninyo. Mayong hapon og daghan-daghan na gyud ang nagasunod sa to. Oh, Pastor daghan na Will. gyud. O ang mga kaigsuunan day nga nagapaminaw po sa FB Live, no? Labi na gyud ang mga suki sa itlog. Siya pastor, naga-live man day ka. Ade. Yung ko, yes, salamat sa Ginoo. I-share ha. Oh. So yes, i-share gyud niya ako ang ipasalamatan ng mga membro sa Grace Christian Church of Panabo. Ingon sa mga diakono diha, no? O mga young people, mga kaigsuunan. Magduyog kita sa pagsaka sa espirituhanon nga pagtubo, no? Tinood ka na Kay Pastor ang Will. kinabuhi kailangan na gyud nato itawag ko redeeming the time na gyud, no? Ako po ding gitimbaya Pastor Fred, masig nalimot ka ang imong bayaw sa Oo, Quezon tama. City, si Ili, si Myrna, Yes, salamat, si Pastor James og si Joy, no? yes. Nagapaminaw daw to sila. Nadili. No, Oh, mga Kabigin James. family. Oh, nagapaminaw daw to Sa sila. Manila, Sa Manila, sa Quezon City. Mga igagaw po mo sa Manila, Pastor Will, no? Wakay na ito ma-appeal kanina. Oh, yes, yes. yes. Mayong So, hapon ka. Magandang hapon sa inyong lahat dyan. Oo. Taga Luzon, no? O taga Manila. Yes. Kung naalala nyo, nakatagalig si Pastor Pid na nung Saturday, no? Oo. Ako nahirapan sa kalisod talaga sa pagtagalog, no? Kahit mahirap, patuloy lang tayo, Pastor Will. Yes. Salamat sa inyong pakikinig, no? Yes. So far wala naman Di ba na sa Cebu, Pastor Will, o sa Oh, sa yes. Tuban, no? Tama, Mga day. parinti ni mo, Pastor Will. ako mga parinti day diha sa among kagikan gyud namo sa Balamban, Cebu, Yes. no, mga Gallo family diha, no? Maayong pagpaminaw mga igsoon. Ingon usab among mga parinti sa Tacloban, Tacloban, mga Samar. Abanis family. Yes. Salamat. Mga parinti sa mong mama, Pastor Will. Yes, mother no? side, no? Yes. Salamat Oh. sa inyong pagpaminaw. Katong sa Luzon, sa Manila, di ba na? Yes, sa Quezon City mo timo Pastor Rock. Oo. Kani nasa Rizal Oho. sa Bulacan po ni sila, no? Mayong Mayong magandang hapon sa inyong lahat dyan, no? Yes. Okay, so far wala naman yun, no? Ikaw Pastor Fred, basi napakay nalimtan. Sa atong tanan din kay DJ Will, sa akong pinalanggang asawa, si Yes. JC, si Gister, o kay Nante. O sa gawas na si DJ O si DJ ka, no? DJ ka. DJ DJ ka, Gab. na nasa gawas, no? Yes, mayong hapon ka natong tanan. Unta, mahimo kita nga panalangin, bisan man sa tibuok kalibutan nga nagapaminaw ka nato. O sayod kita nga ang nagapaminaw ka nato, Pastor Will, nahimo na gina silang panalangin nato kay mo may Yes. nakapadati ka nato, Pastor Will. Og ako sa din kitibaya Pastor, tanang mga listeners nato diri sa Davao del Norte or asa man hiabot niining programa, mga kaigsuunan, maayong kahaponon kaninyo. Ako Yes. nagapanginaot nga naa kamo sa maayong panglawas ug sa kapiskay karon nga
magaduyog kita sa pagtuon sa pulong sa Ginoo sulod sa usa ka oras. Okay, Pastor Mike Yes, no? Pastor Mike, Yan nga radio station. Yes, Maayong hapon po, Pastor mayong Mike. hapon. Salamat Sa sa imong- pribilyo nga naka-ambit kami nining inyong istasyon. Yeah. O sa tanan ng mga membro ni Pastor Mike, no? O sa iyang pamilya. Yes. So wala naman, Pastor Fred, no? Sa pagsugod, mag-aampo na ta ang iyon ka, Pastor Fred, sa Sige, pag-ampo. mag-aampo ta. Amahan na mo nga Diyos, niningatak na sa kahaponon, kami magaduol di sa imong balaan nga presensya, magatugyan sa among buluhaton, among pagampo, nga ikaw ang mahimaya sa tagsa-tagsa na mo kamakinabuhi. Ug salamat, Father God, sa imong paggamit kay Pastor Roel, kanako, o bisa man sa among mga kaubanan, kay DJ Well, DC, Gister, Nanti, DJ Gab. Father God, nga mahimo kaming panalangin sa mga nagapaminaw ka namo, pinagi sa pagtudlo sa imong pulong. Naghangyo sab kami nga ikaw magahatag ka namo og dugang kaalam ni Pastor Roel. Humility, maghatag ka namo og dugang kusog bisa man sa among pagbuhat ni nga buluhaton nga diin ikaw gid ang mahimaya sa among mga kinabuhi. Ginatugyan ako ang tanan nga kanimo lakip na among mga listeners. I pray, Heavenly Father, nga open-minded sila ug magapadayon gid sila nga mga positibo sa imong pulong. Ug kining tanan akong ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat, pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, among Ginoo, among manluluwas. Amen. Amen. Okay, sa dili pa ta magsugod, ano na tay Yes. usa ka awit, no? May special number alang Special kaninyong number. tanan, ang uluhan ni si Jesus ang dalan. Okay.
Jesus kung mubalik na siya, kaluwasan kalayo, ang kongyod mga bang, tuog ang Jesus, maluwas ka. Sa ibabaw sa krus, iyag yung iyantos, ang pagkayan sa tanang malasala, kinuhat ng tanan, sa ibabaw sa krus, anong iyat ang matubos. Sa ibabaw sa krus, iyag yung iyantos, ang pagkayan sa tanang mga sala, ibuhat ng tanan, sa ibabaw sa krus, anong iyat ang matubos. Anong iyat ang matubos. Mga kahigalaan, mga kaigsunan, mao katong awit nga giuluhan nato si Jesus ang dalan sa kalangitan atong nakita diha no nga ang bugtong buhat lang gyud ni Kristo Jesus sa cross mo'y makaluwas nato. Yes. O usay magunahuna mo gyud ang tao Pastor Ruel nga kita ang magbuhat para maluwas ta. Hinumduman nato nga wala gyud tay capacity nga makaluwas sa atong kaugalingon. Wala gyud. Tungod kay makasasala ta ug gawas pa niya na aduna tay old sin nature. Nga dili Yes. kaya nato maluwas ang atong kaugalingon Dili gyud. pinagi sa atong paningkamot. Busa purely mga kaigsunan, mga kahigalaan, ang buhat lang gyud ni Kristo Jesus didto sa cross nga gikinahanglan natong pagatuuhan mao ang makaluwas ka nato. Mo nagingon Pastor Fred, saved by grace through faith in Christ Jesus. Yes, naluwas kita pinaagi lang gyud sa pagtuo tungod sa grasya sa Dios nga gihatag Faith ni alone Kristo. in Christ alone. Yes, kana Pastor Ruel, tama gid kana Pastor Ruel. Okay. Kaya ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab og mudulot ngadto gitagbuan sa kalag ug espiritu sa mga lutahan og kauyukan ug mo tungkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Mga igsoon, ang atong bagong topiko karon mao ang 5 works of the Holy Spirit Regarding God's word. regarding God's word. So, last pasig malibog mo katong last na to nga topic kay 5 man sad to. 5 works of the Holy Spirit. Mao to siya ang 5 works of the Holy Spirit. Pero karon 5 works of the Holy Spirit regarding God's word. God's word. Okay? So, magsugod na ta Pastor Fred. Sige Pastor Ruel. Sugdi ang number 1 Pastor Ruel. Okay, so number 1, tuna na to ang gitawag og revelation, Okay. no? Yes. The word revelation Pastor Fred sa Bisaya gitawag og pagpadayag. Pagpadayag o gipadayag, no? Depende Pagpadayag sa o gipadayag, no? So, makita ka na sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ingon diri, all scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness. Revelation is the means by which God the Holy Spirit revealed His message to prophets and apostles. God communicated to man what otherwise could not be known, things which man could never discover by either reasons or observation, while the existence of the physical world discloses the fact that there must be a creator. The natural world by itself cannot reveal such things as Creator's righteousness, love, and grace, or the salvation He holds out to man. For this, God Himself spoke to men. Yeah, tinawag ka na Pastor Ruel, no? Ang butang nga dapat natong masabtan din sa dihang gipadayag, no? Kining word nga all scripture is inspired by God, no? Oh. Or atong nakita giginhawaan sa Dios, no?
O ang pulong nga giginhawaan sa Dios dinhi atong makita Pastor Rowell nga siya gyud mismo ang nag-inspired sa usa ka tawo. Oo. O kining atong nakita hatag sa Dios, either gihatag man gud sa Dios ang iyang revelation pinagi sa direkta gyud Pastor Rowell, no, nga Yes. iyang gisugo ang mga anghel nga makikistorya sa tao. Like for example sa life ni John the Beloved, gisugo ni Jesus Christ ang anghel sa pagpakikistorya kay Jesus Christ, usa ka na ka revelation. O kaha atong nakita din nga si Jesus Christ mismo nakikistorya ngadto sa iyang mga disipulo. Oo. O kana, o kaha pinagi sa mga dreams, mga damgo, or kaha sa mga pananahon, sa unang mga Sa unang panahon. Unang panahon. Mao to'y gitawag og direct revelation. Direct revelation, no? At makita nga gina-reveal sa Dios ang pulong sa Dios kanatong tanan. Yes. So, inspiration, tumasabtan diri nga every single part of the Bible is inspired by God. Inspired, oh yes, Yeah. yes. And it is profitable. So, inspiration is more than human genius. Pastor Fred? Yes, wala siya depende og unsa ka kaalam o manggialamon ng usa ka tawo, Pastor Yes. Rowell. Illumination and revelation because it is divinely initiated. Yeah, gyud. Siya Oo. gyud ang naga-initiate ni Yes, Pastor Rowell. it is God's breath expressing itself through a human personality. Okay. Oh. So, mo nang gitawag og revelation, Pastor Fred. Yes, Okay? Number 2, ang gitawag og inspiration. Binasaya ang inspiration, Pastor, kahayag o lamdag? Mao ba? dinasig or Dinasig. yes, murag dinasig kita, no, gidasig ang usa ka tawo, pero hinumduman nato mga kaigsunan, no, kining pulong nga inspirasyon basig ma-misinterpret nato ning word nga dasig diri, no. Mhm. Kining word inspiration nga tungod sa iyang kadasig nagagamit siya sa iyang intellect, sa iyang ability o sa iyang capacity nga masulat niya ang pulong sa Dios. Hinumduman nato mga kaigsunan, when the Holy Spirit inspired, no, o nagadasig sa mga taong nagasulat nining pulong sa Dios, wala kini siya gihaluan sa ilahang kaugalingon nga kaalam, wala kini siya gihaluan sa ilang kaugalingon nga kadasig, sa ilang kaugalingon nga gahom, sa ilang kaugalingon nga kusog, o bisan man sa ilang kaugalingon nga intellect, no. This is purely inspired by God nga ang Dios nag-supervise sa ilaha, Pastor Rowell, o Oo. naggiya sa ilahang kamot sa pagsulat sa matag stroke nga dapat isulat nila nga mo ang pulong sa Dios. So, dili So, gyud sila mismo, Pastor. Dili gyud sila, no. Kundi gidihugan sila sa Gidihugan balang sila Espiritu sa Santo. balang Espiritu. Tama ka na, Pastor Rowell. So, mo ka na ang inspiration. So, muna, Makitas. kanang gisgutan din ha, well, Pastor Rowell, nga no prophecy was ever made by an act of human will. Yes. So dili sa kabubuton sa tao na. So walay halo nga nadugang ang intellect, ang kahibalo sa tao sa pagsulat, no, nga manggialamon siya, no, wala, no, or but men moved by the Holy Spirit spoke from God. So sa to pa kanang nga tao gigiyahan kana si balang espiritu nga isulat niya ang mga butang nga diin gikan sa Dios. Mo kana siya, no, ang inspirasyon. Okay? So, inspiration, 2 Peter 1:21. For no prophecy was ever made by an act of human will, but men, moved by the Holy Spirit, spoke from God. So, inspiration is the work by which the Spirit influence and superintended the writers of Scripture so that what they wrote was exactly the message he wanted written. The author of a scripture did not simply write what they felt like writing. They were moved or carried along by the Holy Spirit. Muna kung giingon gay na, Pastor Rowell, no, nga wala nag appeal ang capacity o energy sa tao sa pagsulat niini, kundi it is purely moved o guided by the Holy Spirit. Guided by the Holy Spirit. Yes. Muna gitawag og it is divinely initiated.
Yeah, siya Oh. gyud siya. It Siya is gyud ang God's initiate. breath expressing itself through a human personality. Okay? Tama ka na, Pastor Ruel. So, each person through whom the Spirit worked retain his unique viewpoint and style. But the Spirit guided it so that no error intruded into the original manuscripts. And so that very words were exact words that God the Holy Spirit wanted written. Written. Mo nang dili gyud pwedeng magkamali sa pagsulat sa pulong sa Dios. Yes. Gitawag siya infallible. Oh yeah. Numduman ako imong word nga giingon Pastor Ped, no? Infallible, Infallible. meaning sa to Pastor. Ang pulong sa Dios wala gyoy mali, walay error. No? Oo. So tungod kay guided siya sa balang espiritu, guided silang tanan sa balang espiritu sa pagsulat niini. Yes. So mao na kana ang gitawag the word inspiration. Okay? Number 3, ang gitawag og preservation. Sa Bisaya sa preservation Pastor Ped. gitipigan, Pag-amping? no? Gitipigan. Yes. Ang Diyos ang nagtipig sa pulong sa Diyos. Wala gini siya ma-destroyed. Bisan man sa daghang mga attempt nini nga sunugon, ipanglabay, ipanglubong, o bisan magipang lubong kini, ipanglabay kini siya, Pastor Ruel, na preserve gihapon kini siya. Until Yes. such time nga na-discover sa mga Mao tong atong giingon na to ganiya sa canonicity Pastor Ped, no? Yes. Nga grabe ang mga magtotoo nga gipangpatay, no? Yes, na Pero mga- gipreserbar gyapon sa Ginoo ang iyang mga sinulat. Yes, actually, murag akong nakita, taas-taas din sa preservation, basig dito mahuman siguro, Pastor Ruel, kaya na ako'y mga area din hinga. Sige. Akong i-take up mahitungod sa preservation. Oo. Palayan, Pastor Ruel, sa. So, preservation, 1 Peter 1:25, but the word of the Lord abides forever. And this is the word which was preached to you. Meaning, only the doctrines of inspiration and preservation can explain the existence of the Bible today. The Bible is one book with one message. But to make this one book, the Holy Spirit caused to be brought together 66 individual books written 3 languages Yes. by more than 40 authors over a 1,500 years time span. Today, 2,000 years after its completion, the Bible continues to be the most widely distributed book ever made. Only God could undertake to preserve Scripture, and He has promised to do just that. The Word of God will be preserved in eternity and will last forever. No? Tinod ka na, Pastor Ruel. O in fact, kung atong tanawon kining gitawag Bible na to, nasulat kini sa tuwag yung mga ginabitbit karon 66, no? 66 individual books, no? Written in, actually, wala gyapil diri ang katong usa ka language, Pastor Ruel. Oo. Actually, gikan man ni siya sa Hebrew, ang Old Testament, Greek, ang New Testament, aduna pud niini gitawag nato og Chaldean, nga gamay lang kay ning mga Chaldeans og Aramaic. So upat kini siya ka language ang compose sa gitawag nato Bible, no? Nga nasulat sa upat ka mga lingwahe, no? By more than 40 authors over 1,500 year time ang span niini. Nga diin na kumpleto kini siya. Akong kita no, Pastor Ped, ang organization of the Bible ba? Kuyaw kayo, di no? Kay ang Bible is divided into 2 testament, the Old and New, di no? Na-divide siya sa duha. There are 66 total books. Ang 39 is the Old Testament. Yes. Ang 27 is the New Testament. No? Total of 66. Oo. Kunya, there are, kuya kayong Bible ba? No? Kaya there are 1,189 chapters. Oo, niya ang Old Testament 929 o 260 in the New Testament. Oo. Imo yung i-record ka na. Yun. Kuyaw kayo, no? Now, basig na pa kay kasultid ha, Pastor Ruel. Basig maputol, ipadayon na, Pastor Ruel. So, the Old Testament contains 23,214 verses. No? The New Testament
contains 7,959 verses for a total of 31,173 verses of scriptures. Grabe. Uyaw kayo. Yun, Pastor Uyaw Wel. kayo ang Bible yun. At least na-record yun mo, Pastor Well, no? Now, anhi kita karon sa gitawag na to the materials for writing, Pastor Well. Okay? Siguro, Pertinta sabihin ano? Nindot kayo na ba? at Iunsa gyud ang Bible gipreserbar. ako lang i-explain sa mga Okay, kadyot, no? okay. Ang kining gitawag mga area nga diin importante kay natong masabtan, no? Atong nakita the materials for writings dili naman ako kini mahurot. Magkuha lang kog mga area nga diin importante kay natong masabtan, no? Yes. The materials for writing discoveries to date indicate that the earliest writing materials were stone and chisels, no? Ito nakita niya, archaeologists have located and excavated pillars and stones of various types. And the most famous is the Behistun rock from Western Persia. Munang modern Iraq sa itong panahon karon, Pastor Well. Yes. Nga din, which give us the key to cuneiform writings. Kining cuneiform writings, morning nasulat sa ilahang native nga sinultian sa mga Arab, mga Syrians, Chaldeans, no? Morning butanga nga nasulat sa ilang sinultihan. In 1868, the Moabite stone was discovered east of the river Jordan by a German missionary named Klein. So, kini po siya, no? Na-discover niya sa 1868, usa kini siya ka gitawag na to German missionary. O samtang dito siya sa river sa Jordan, near Dibon, he came across what looked like a black basalt tombstone. Kining black basalt, Pastor Well, murag ka ng bato kini siya sa vulkan bitaw. O dito, nakita niya nga half buried in the sun. Nalubong ang katunga, pero ang ibabaw, makita. Oo. O dito sa ibabaw, natabunan kini siya daghang mga balas. No? Atong nakita, he dismounted and curiously examined an engraved inscription. So, ang hitabo na, they appeared to be the older than anything he had ever seen. Hurriedly, he scratched away the sun. When he looked up, he was surrounded by a group of local Bedouins, no? So samtang gi-scratch niya, Pastor Well, og iyang hinahinay pagkuha tong mga balas, nakita niya nga di ay katong mga oldest manuscripts kadto, Wow. Pastor Well, no? Og nakuratan siya kay pagtanaw pa niya sa taas, nagpalibot na sa iya ang katong mga Bedouins, kining mga native bitaw sa Arabia, Oo. mga native sa Syria o native sa Africa. So nagpalibot kaniya. So they insisted that this was their stone. So miingon sila nga amuan ng bato, dili gina pwede nga makuha nimo kay amuan ng bato. So Klein offered to buy the stone from them, but they named a ridiculous sum far beyond his means. So taas kayo ang ilang pangayo kung paliton man ni Klein ang katong maong bato. So ang hitabo kay way kaya si Klein nga makapalit sa maong sinulat bato. Klein left for Germany to try to raise the money he needed. Nakita ninyo mga kaigsunan, unsa ang tao nga nagapangita sa kamaturan, maningkamot gyud sig pamaagi ug unsaon niya nga mapalit katong pinaka Precious. importante, Oo. precious kaayong nga documents nga naghisgot tungod sa pulong sa Dios. Yes. So tungod niya na, in the meantime, a French scholar, By the way, si Klein, Pastor Ped, unsa siya? usa Archaeologist? siya ka German missionary siya. Okay. German missionary. So atong nakita din ha, og pag uli niya nga to sa Germany, atong nakita, sulti niya kini nga to, kung sa iyang na-discover, dinha sa Jordan. So, tungod niya na, kining iyang higala usab nga usa ka French scholar, si Clermont Ganillo, nakadungog siya nga na adunay bato nga adunay sinulat mga oldest manuscripts. So he rushed to the site and copied the writings. So dali sa kadto, Pastor Well, og iyang gi-copy ang katong mga writings. It turned out to be the oldest piece of Hebrew literature ever to be found, and it told the story of 2 Kings chapter 3. Wow. So the French government immediately provided the money, and Clermont Ganillo rushed back to the site. So gusto nilang paliton gini, Pastor Well, pero ang sinihitabo, the stone was gone.
pagbalik nila dito, nawala na ang mga bato. Unsa may nahitabo, kini di ang the Bedouins, kini mga natives ng mga Arabs o mga Africans o mga Syrians, and their greed for an even higher price had smashed the stone into small pieces. So ilang una-una nga, kung ibaligya man nato kini siya, atong buwak-buwakon para mamahali ni daghan. No? So gusto nila nga dako ang maginansya nila, no? So the French scholar now had to locate the rock fragments. So paningkamutan gyud ni siya ni Clermont Ganillo, no, nga makita tong rock o tungod kay gibuak-buak na lagi nagiging fragmented na siya, Pastor Well. So sa dihang nakitaan niya, iha kining gitry to piece them together with the help of the copy he had made on his first trip. So ihang gisumpay-sumpay niya ni Pastor Well. Murag puzzle na. Oo, murag nahimong puzzle na gito, Pastor Well. Oh. Pero sa ihang paningkamot nga gusto gid niya makuha kini nga manuscript, ihang naman say siguro wa ta kay balog yun sa niya pagkuha sa kopya dito, Pastor Well, either gipicturean ba niya. Oo. So tungod niya na say idea, ihang hinahinay og uli kana siya. Og yes, na-construct niya na og karon atong nakita, the constructed stone is on the Louvre. Ilang gibuhat na ni nga frame nga diin ang tanang mga gustong mo tanaw niini na sila'y katanawan. Now another of these stones gitawag De Rosita stone. De Rosita stone is a basalt tablet that was discovered by Napoleon's archaeologists in 1799. Yes. So near Rosita, Egypt. So muna po ninyo ang Rosita stone, ganina ang Moabite stone to, no? Ug atong nakita kining Rosita stone sa Egypt po din nakaplagan. Katong ganina sa kuaman to, Jordan River, no? That tablet held the key to Egyptians hieroglyphics and is now located in the British Museum. So muning ginapaningkamutan po pagkugin nila ni padulong na nila ni Tregelles, no? Atong nakita din sa ang giskutan din that tablet held the key to Egyptians hieroglyphics and is now located in the British Museum. Although Napoleon's expedition to Egypt produced no territorial gains for France, it certainly was a boast for archaeologists. So ang ilang purpose gyud sige slag kalot og mga gitawag na tog mga precious nga mga documents, Pastor Well. Ug mo nang gitawag sila mga archaeologists. Now, dili sa nato tiwason kining sa clay o kining sa lead, no? Ambak kita dinhi sa nay usa ka importanteng butang nga dapat natong masabtan diri, Pastor Well. Kining gitawag Codex Sinaiticus, no? Oh, yes. Importante nga masabtan nato ning Codex Sinaiticus. Kani, kuya o kayo ni? Ang gisgutan diri, Pastor Well, in fact, utangan kita ni mga tawhana, Mga mo Pastor ni Well. mga tao gyud nga gipanggamit sa Ginoo Grabe ang na paggamit ini. madiskubrihan ang pulong sa Ginoo. Now, atong makita din, Pastor Well, no? Utangan kita ni ini, tungkol kay kita, dawat limpyo na tayo, Oh, yeah. Pastor Well ba? Tinood. Paggunit na itong Bible, na kumpleto ng Bible. Pero kinigid sila ang nagapaningkamot, Pastor Well, nga ang Bible nga, kasi nagkatibulaag man gud ni ang matag mga chapters ni Pastor Well tungod sa persecutions nitong mga panahon na. Oo. Nga grabing persecutions o ang uban gipanglubong, ang uban gipanglabay sa bisag asang gilabayan nila, ang uban gipangsunog. Busa nagkasalimuang in taon ug asang dapit ang mga ang pulong sa Dios. Apan pinagi sa preservation sa Ginoo, Pastor Well. Yes, oh. Naibalo siya asa pang kuhawon ng mga word of God. Diri God, ang omnisciente sa ang Ginoo. omniscient sa Ginoo, pertin sa iyo Kabalo gyud asa dapita. gamito nining tawhana o Oo. adto dito king tawhana adto adito og ilaharag gyapon Aron masumpay ang pulong sa Dios. Mausag balik. Nausar gyapon. So morning giskutan diri. So we owe much of our knowledge of the scriptures to brilliant 19th century German scholar gyapon ni Pastor Owen, Yes. who spent his life piecing together the original New Testament. Yes. Mao gini siya ang nagsumpay-sumpay hantod nga ang New Testament na purma gihapon ug na plaster gihapon from Genesis ngadto sa Revelation, Pastor Well. Oo. No, kinsa man ni siya, Pastor Well? Mao kini siya, no, si gitawag Young Count Constantine von Tischendorf. Usa ka German gihapon ni siya nga scholars. Si Tischendorf, a Mrs. Professors with his fluent knowledge of the classical language and dialects of antiquity. 7 years later, he was appointed lecturer of the University of Leipzig. The following year,
he published a new edition of the Greek New Testament. So muling nahitabo niya, no? Sa iyang pagpaningkamot, Pastor Ruel, iyahang na tipon-tipon ang tanan nga mga Greek New Testament o atong nakita na pusla na hantod sa tuang panahon karon. Now, in the spring of 1844, Tischendorf took a trip to the Near East. In the course of his travel, he journeyed to the Sinaitic Peninsula in search of an old monastery that had been hewn from the rock of the side of Mount Sinai. So, wagi paghunong ni siya, Pastor Ruel, sige siya pangita og dokumento. Yes. Nagipangita niya ang mga documents o unsag yod, asa na tong mga ubang mga dokumento nga gikinahanglan, especially sa pulong sa Dios. Since there were no hotels or motels in those days, travelers often spent the night in monasteries. So, dito siya napunta sa monasteries, Pastor Ruel. Oo. So, when Tischendorf arrived at the Greek Orthodox monastery of St. Catherine's, he was welcomed warmly by the Russian monks. Katuday nga kuan, katong monastery de Pastor Ruel, ang tag-iya dito, mga Russian di ay, o ang ilang gibutang dito nga gwardiya, kanang gitawag ang mga Russian monks, no? So, after a pleasant meal, and a visit with the prior, Tischendorf presented this letter of introduction. He was then given a grand tour of the grounds and buildings and taken to the library. So, gidala siya nga to sa library. Then Tischendorf was disappointed by what he saw. But he kept on digging through piles of dusty parchments. So, katong mga gipang-abog na Pastor Well nga nakita niya nga murag na pa yung mga gamit dito. Then in a small room near the library, he saw a large waste basket filled to the rim with what looked like ancient bilom. dito sa doon sa library, Pastor Well, nakakita sila og kay balong tag waste basket, Pastor Well, no? Oo. Nga to ang butangan kanang waste basket sagara na basura may ibutang nina. Sagaran niya kanang mga ready to kuan na labay. Ready to labay na Oo. siya. So dito niya nakitaan kini siya, Pastor Well, naay gitawag dito a large waste basket filled to the rim with what looked like ancient bilom. So na may mga sinulat nga bilom, no? Dili man lang kay sa stone gisulat ang pulong sa Ginoo. The word parchment, Pastor Ped, mao pa ng papel nga ginagamit sa una. Oo. Di- Yes, tinod ka na, Pastor Well. Then, contents of the waste basket had been consigned to the fireplace. Ready na gitong sunukon, Pastor Well, ba? Okay. Para sa ilaha, wala gito'y pulos tong maong gamit, no? Yes. So, para sa ilaha, murag sunugunon na gito. Some of which would contribute to the warmth of his room for that night, no? So, Tischendorf was aghast at the thought here, if his eyes did not deceive him, was something of real value. Nakita niya, importante ini nga sinulat. Sinulat. Oh. So, quickly he started going through the papers. Was there more of this kind of material around? If so, would they bring it to him that he might examine it? This is how Tischendorf discovered the 129 pages of what is today known as the Codex Sinaiticus. Wow. Or the Codex Aleph. Now, ang problema ni Pastor Ruel, kay si Tischendorf, dili kahibalo modula, dili kayo maayo modula og poker. Dili kahibalo mo pa halata kay siya sa katong monks bitaw, Russian monks nga nagtanaw sa iya ha. So para sa iya halata nga na na-discover siya nga importante kayo nga materials. So his face lit up in such a way that the monks knew he had found something priceless in those waste baskets. So he had to tell them of his discovery of a manuscript that possibly dated back to the 2nd century. 2nd century po, Pastor Well. Would they let him have it? Then immediately the attitude of the monks changed. The answer was no. Wagid gitugutan siya, Pastor Well, nga madala niya kadto. So Tischendorf could not take the papers with him, but he would be permitted to stay on and take some notes. So Tischendorf did more than that. He copied the manuscripts. In the end, after prolonged bargaining, he was allowed to take 43 of the 129 pages he had found. So nakadalagya po siya sa 43, no? Pero kung nakita, grabe ang pagpaningkamot niya, Pastor Ruel, pagkuha lang sa mga nagkatag-katag ng mga pulong sa Diyos. Yes. Now, almost 14 years would pass
before all the negotiations for the transfer of these and other priceless ancient documents, among them the Epistle of Barnabas, were concluded, England's interest in the manuscripts was made known. The monks were shocked. What sold their precious papers to English heretics, no? Nakuratan sila nini, no? Ang mahal man dahil kaning ilahang sunuguno ng mga gamit, Dokumento. no? They would rather give them to Russia on loan, of course, triumphantly and with the full backing of Russia. Tischendorf carried of his prize for further study. He published his findings in 1862. Codex Sinaiticus is still one of the finest and most accurate texts available to us today, and it became the basis of many revisions and corrections of earlier editions of the Bible. Years passed, then in 1933, morning nahitabo, the Russian communists decided they had no need of Bibles and old or new. So, una-una sa mga Russians, kay mga communist ba ni sila Pastor Rowell, Yes. so wa man tanig kinahanglan og Bible, old ug new, wa tanig kinahanglan niya na ba? So sa itong bato nini, ay baligya na to ni sila, kay interesado man kay sila. So this sealed it, no, ato nakita dire, ilahang gibaligya kining Codex Sinaiticus to Great Britain for 100,000 pounds. Baligya Grabe, na no? Pastor Rowell, no? Pero dako na kay ni sa unang Sa unang Pastor papanahon Rowell. ni. So pounds sterling. The crumpled pages were restored and bound in 2 volumes and placed in the British Museum. So karon na ni siya sa museum sa British, Pastor Yes. Rowell. Now mo ni ang paningkamutan ni Trigelis na pud nga ilahang madigap kini siya. Later they were puto statistically reproduced and the copies sent to libraries throughout the world. So sila na ang nagkuan ini. Now, iyon na ni ang hitabo, Pastor Rowell. Samtang nagadigap sila ni nagadigap, adunay mga higala po si Tischendorf na nakita niya nga daghan pang mga butang nga dapat nga idigap niya sa pulong sa Dios. Yes. Busa, kining isa ka higala po niya, Pastor Rowell, kining Codex Vaticanus, no? Una, Codex Sinaiticus, mong tawag itong gitunan, Pastor Rowell, no? Ikaduha, kining Codex Vaticanus. With Tischendorf findings made available to the scholars of the world, a new interest in ancient manuscripts was kindled. Someone remembered his history and wondered what had become of the old manuscripts which Napoleon's scholars had discovered in the Vatican Library. Kay ang discovery mo gud ini katong mga archaeologists ni Napoleon's, Yes. no? So motong nadala po nila din sa Vatican Library when the Pope had been captured. Now actually, Codex Vaticanus, also known as Codex B, so was known to be some 15 years older than Codex Sinaiticus. Sa ito pa, mas magulang siya. Magulang siya sa Sinaiticus of 15 years, no? Yes. Ang gitawag na ito Codex Alip. Now, Vaticanus dated back to 325 or 350 AD. No? And had probably been brought from the east by Pope Nicholas in 1448 until the Napoleonic Wars. The manuscript had been hidden from the outside world. Wala ginhibalo ni Pastor Will og asa ni. Wala gyud. Gitaguan nila ni siya for 400 years. For 400 years. Wala ni makita ni. Now in 1809, when Napoleon exiled the Pope to Avignon, later to Savona, it took about 50 wagons to transport the Pope's library. Pwede naghanan ng Biya? 50 wagons. Nagpasabot, pwede naghanang naghakot sa iyang library, Pastor Well. Yes. With the fall of Napoleon in 1815, the papers were returned to the Vatican. Balik na po ng papila sa Vatican Oo. before anyone had a chance to examine them carefully. Once more in the Vatican Library. So, nani siya sa Vatican Library karon. They were jealously guarded by the Roman Catholics. Muning hitabo Pastor Rowell nga, dili nimo basta-bastang mabasa na. Kaya ang mga kinimanggong gitawag natog kini nga mga grupo wala nag-allow sa bisan kinsa nga tao nga makabasa sa pulong sa Dios, Yes. sa manuscripts. So busa ang hitabo nini atong nakita. Kini si Trigellius nga higala ni Tischendorf. Tischendorf, gitawag po ni siya og usap po ni siya sa ka-scholar. Another great scholar and friend of Tischendorf decided to investigate the Codex Vaticanus in the Vatican Library. So gusto niya nga atoon kining dapit kay gusto niya nga ma-examine kung sa yun yung Codex Vaticanus kung sa kagamitan ni ini, no? Na yunaning hitabo, he applied to the Pope
for permission to examine the manuscript and was promptly refused. Wala siya gitugutan, Pastor Ruel. Wala, No? So when he explained that he was a professor of New Testament literature in Leipzig University, the Pope gave permission for Tregelles and Titzendorf to study the manuscript for 6 hours only. Nagpailaila sila nga kami baya mga Bible scholars mi sa Leipzig University, mga professors mi, o gusto namo nga masabtan og unsa man gid ang naa sa kining gitawag natog Manuscript. manuscripts kining Codex Vaticanus. So tungod niya na gitugutan sila, no? Gitugutan sila, Pastor. 6 hours, 6 no? hours, no? Pope give permission for Tregelles and Titzendorf to study the manuscript for 6 hours only. Unom lang ka oras. That was in the year 1843. So 6 hours. Unsa mo pagbasa niya na, Pastor Ruel? Marot man na nimo pagbasa. Sa kadaghan yun. Sa kadaghan. So 2 years later, Tregelles was again permitted to examine the manuscript for some days. 6 hours at a time. Gitugutan siya nga, igo lang nga mubasa, pero dili siya pwede nga magdala og ballpen, di siya pwede magdala og papel, nga yang isulat kini siya, Pastor Ruel. Igo lang siya magbasa dito. So, memorize tanan. Memorize tanan, no? So, of course, he had to submit to stringent security measures. Yes. He was searched on his way in and on his way out. Dili siya basta-basta makasulod, Pastor Ruel. Pag sulod niya, chikapon siya, basig nagdala sa ballpen o papel. Paggawas po niya, basig na siya nakasulat dito, chikapon po siya. Di siya pwede makasulat. He could bring no writing materials and could take no notes. Grabe, ha? Wala gyud. So, diri tanan. Dili siya pwede makakuhag notes. The manuscript was laid out on a large table and he could read it for no longer than the time specified. Furthermore, there would be guards watching him all the time he was reading. Samtang nagabasa siya dito, Pastor Ruel, ang gwardiya nagabantay sa yaha kay basig nagkudigo siya dito. Yes. Grabe ang panghitabo, Pastor Ruel, Grabe, no? no? Pero tanawa kung sinitabo dire. Ang Diyos, grabe gyud ang preservation niya sa pulong sa Ginoo, Pastor Ruel. Oo. Tregelles agreed to the Pope's ground rules. Iyang gitugutan ang ground rules sa Pope. He was searched as he went in and out. No scrap of paper or writing tools was ever found on him. Tregelles memorized a portion of the text HD. Wow. Grabe, ha? Memorized a portion of the text HD. Not only in the Greek but also in Hebrew and Aramaic. Wow. Since he was a genius man po dahil sa Pastor Ruel, no? Pero kaalam ginigikan sa Ginoo. Tregelles, genius yun. Genius God. In all 3 languages, this presented no problem. When he returned home, he would sit down and write that part of the scripture which he had memorized. Pag uli niya siya ng balay, Pastor Ruel, sulat niya itong ihanggi pang basa dito. Yes. Sulat niya ito. Pag humanig sulat niya na, pagka next day, balik na po siya. The next day, he would go back to the Vatican to master the next portion of the word. Then, kopya na po niya, Pastor Ruel. Pag uli sa balay, sulat na po niya kung sa ihang nabasa dito. This went on for the summer holidays and in 3 months, Pastor Ruel, Tregelles had memorized the entire text of Codex Vaticanus. Wow. This was one of the greatest memory feats of all time. Dinhin mo makita, Pastor Ruel, nga ang Diyos, sa dihang aduna siya'y kabubuton sa ihang pulong, mugamit gid siya tao, hatagan niya kaalam ang tao, nga diin, bisan man kining Gitaguan na ni. Gitaguan na ni siya. For 400 years, For ha? 400 years, Pastor Ruel. Yes. Pero, God revealed the Word of God. Yes. Gihapon. Gigamit gihapon niya ang mga tao. Grabe kayo, no? Ang Biblia, no? Grabe, Pastor Ruel. No? Yun sa jud. Mabito ng usahay, Pastor Ruel, makaanak ko ba? Daghang mga tao nga naningkamot nga ang pulong sa Diyos, maipon din nila ang tanon, Pastor Ruel. Yes. Para lang Mo ni sila, Tregelles, Oo. si... aron niya mga tao unta pagbasa sa iyo na, o karon ang Biblia pertin sa iyo na. Oo. Pero ang mga tao karon, Pastor Ruel, Wala interest. wala interes sa pulong sa Ginoo, Gani ang Pastor Ruel. Bible, Pastor Fred. Karon apps na na. Oo, naana gani. Pero wala gyapon interest. Wala gyapon, pero wala nila masabti, Pastor Ruel. Daghan kayo ang nagpakamatay nini. Yes. O kung muan hita sa mga 15 centuries, usa na nini atong nakita si William Tyndale. Oo, tama. Namatay siya tungod lang sa iyang pag-translate ni ining pulong sa Dios, parang muadto na po sa atong mga lingwahe, Pastor Ruel. Well, Napatay 5 minutes, napatay 5 minutes, no? Pastor Ruel. No? Napatay 5 minutes. So,
Sige, akong 6 minutes pa rin. 6 minutes, no? Ako nakita nga, diri na kita sa preservation sa taman karong Pastor Well, no? More iset na rin nato si Tyndale, Pastor Fred. Oo, akong i-cite. Para may baluan nila nato. Oo. Nga, grabe gede ang Biblia sa diya nga ipon-ipon nga nahimo siyang one book. Oh, tinod ka na siya, no? Si Tyndale o si John Wycliffe, no? John Wycliffe, no? Mm. No, itong nakita din, no? Mao ni sila ang mga heroes nga na buo gini ang mga page 49, Pastor Fred. Page 49. Muna po ding panahuna nga di na itong nakita sa 15th centuries, mga German gyapon ni silang mga Yes. scholars, Pastor Wells, kauban ni silang Martin Luther ba, no? Maning uban na, no? So itong nakita din, tiwaso na to ni si Wycliffe, no? Yes, dapat tayo 5 minutes. Let's skip down to the time of John Wycliffe, a born-again priest. Usan ni siya ka born-again nga pare? Who began to see the inaccuracies of the Vulgate, not only had the Apocrypha found in its way, the Vulgate, but also many interpretations of Hebrew expositors had Yes. been incorporated into the text. Since the Alfred translation could no longer communicate and the Vulgate was unsatisfactory, Wycliffe decided it was necessary for him to come up with a new translation. So, morning, kining John Wycliffe nga mga Bibles karon, Pastor Well. Yes. Sa kuha ni siya between 13 to 14 centuries ni Pastor Well. From his own study of the scriptures, Wycliffe strongly believed that Christ and his word alone were man's supreme authority, Wow. not the church at Rome. Yes. Kay akong panahon naman good, ang Walay capacity ang mga tao sa una makabasa kabasa sa Biblia. Wala. Tungod kay under sila sa church. church. O ang church na ng panahon na mo ang katong Rome, no? Ug kung sa gisulti sa Roma, di ka pwede anang mo basa. May ini si John Wycliffe, Pastor Fred, no? Kay wala gid niya gitolerate ba? Wala. Usa siya ka Ni kuan gid siya, ni Usa- stand gid siya. may barog yun siya, Pastor Oo. Well. O atong nakita din, he frequently attacked the orthodox doctrine which the Roman Church had formulated and insisted that all men have the right of access to the scriptures. Yes. Ano yung gisulti? Mo ni ang gusulti. Nganong pugnan man nato ni mga katauhan nga mubasa sa pulong sa Ginoo. Tugutan nato nga makabasa sila ni ining tanan, dili lang kay kita lang nga mga pari, no? Yes. So, niyan morning stand ni Wycliffe. John Wycliffe. So atong nakita din, the Pope tried many times to put Wycliffe on the spot and finally condemned him as a heretic in 1380 when Wycliffe published his English translation of the New Testament from the Latin. He was again condemned in 1382. When his Old Testament translation came out, these translations were a step in the right direction and would ultimately break the power of the Romanism in England. So dito na ang England, Pastor Well, dito na nakabuka ng ilahang mga mata. No? Oo. Hence, Wycliffe became the forerunner of the Reformation. Yes. Ang hita karon kan Tyndale, Pastor Well, para mahuman nato ni, in 1494, almost 200 years ang diferensya ni, nearly 200 years passed, and again, the English language underwent drastic changes. At that time, William Tyndale, a linguistic genius, began work on still another translation of the Bible. Lahi na po ni siya nga genius nga scholar, Pastor Well. I see this man was a genius because he mastered 8 languages: Hebrew, Greek, Latin, Italian, French, Spanish, Dutch, and English. So he wrote great literature in all these languages. So grabe, no? Mga gipanggamit ni si Ginoo, Pastor Well. Grabe yun, no? Because of first persecution and opposition from the established church, Tyndale was forced to flee to Germany. Dagan ni sa Germany, Pastor Well, kay Oo. na persecution. Igukod. In a matter of months, his translation based on Erasmus' edition of the Greek New Testament was completed. Paspas kay niyang nahuman ang trabaho, Pastor Well. Yes, yes. His English translation of the New Testament was printed in part of Cologne and finished at Worms. In spite of the opposition by Cardinal Wolsey and King Henry VIII, 600 copies were smuggled back into England in 1526. Yes. The Tyndale Bible was promptly denounced and suppressed. No? So nakabuhat din siya nini nga Yes, yes. Bible, Pastor Will. Gusto yun niya nga ma-release. No? While Henry VIII ruled over England, Charles V, kini siya, Pastor Will, kuwan po ni. Charles V, through inheritance, reigned over most of Europe. Charles V was a jealous Catholic and vehemently hostile toward the Reformation movement. He instigated the arrest and death of Tyndale. Tyndale was found and seized in Antwerp, where he was secretly revising his translation. He was confined in prison in 1535,
tried and convicted of heresy and condemned to be strangled and burned at the stake in 1536. Just before he died, Tyndale looked toward heaven and cried out in prayer, Lord, open the eyes of the Wow. King of England. Grabe, no? Kini nga mga tawhan na Nagpakamatay gid nagpakamatay sila, yun Pastor Roel, aron because of the word of God. mahimo ra gyud ang Biblia. Tinuod na Pastor Roel, no? Here comes karon daghan kay mga tawo nga wala gyud Yes. interes pulong sa Ginoo. Mo ni subok kay Pastor Roel, daghang mga tao nga naningkamot sila nga ilahang mag-gather, daghang matag matunan Okay. din ni Pastor Roel. Pero wala tay panahon. Pastor Ped, atol lang tiwason sunod, wala na magitay panahon, no? Wala na tay panahon, busa manamilit na kami diya kaninyo, mga hangtod na lang sa sunod higayon, sa samang oras, alas 3 at sa alas 4 sa hapon, adlawng Sabado, o sa samang istasyon, People's Radio Broadcasting Services, 97.7 FM Radio, ubos sa pagdobala ni Pastor Mike Nyes, o sa iyang mga kaabag, di Joel, ang atong programa, ang kaibulungan nga plano sa Dios, manamilit na kaninyo, o kami magaingon kaninyo, babay og maayong hapon sa tanan.